Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Nakarating kaming mapayapa sa banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat, salamat po, Ama. Hanggang ngayon, narito kami, may buhay at may lakas. Nakapagpapatuloy sa aming mga paglilingkod sa iyo. Sa harap ng maraming mga bagabag sa buhay. Hindi mo itinulot sino man sa amin manghina at mawala ng pag-asa. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon. Lalo na sa ganito naming mga pagtitipon. Lagi ka naming nakakapiling. Lagi mo isinusugo ang iyong banal na espiritu upang kami ay aliwin at palakasin. Palibasa'y nalalaman mo, Ama, kailangan namin ito. Salamat, Ama, sa iyong pag-iingat. Napakapanganib ng mundong aming nilalakbay. Kabi-kabila ang mga kaguluhan at mga kapahamakan, mga digmaan at mga kasampalasanan. Nariyan din ang mga kalamidad, malalakas at pumipinsala ng maraming buhay ng tao. Salamat hanggang ngayon narito kami may buhay. Ikaw ang aming sanggalang. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng proteksyon. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Pakitanggapin mo kaming lahat. Patawarin mo na po kami, Ama, sa aming mga sala. Tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri. Tanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Panginoong Hesus, salamat. Salamat po ng marami sa iyo. Lagi mo kami inaalalayan sa aming mga paglalakbay. Opo, dumarating din sa amin ang mga panghihina. Dumarating sa amin ang mga panlulumo. Salamat, maagap ka sa pagtulong at pag-alalay sa amin. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasampa ka ng aming mga kaluluwa. Maawa ka muli kaming ipamagitan sa Ama. Tanggapin kaming lahat. Tanggapin namin ang pagpapalang espiritual na kailangan namin. Ama, nakahanda kaming makinig ng iyong mga salita. Muli naming sasariwain ang mga aral na itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo noong sila'y nabubuhay.
Tulungan mo po na lagi kaming maging mananampalataya. Tuloy na ibuhay namin ang iyong mga aral hanggang sa kami makarating sa aming kaligtasan. Malagi po kaming matibay na nakaugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Mahal na kapatid. Tayo po at ang ating sambahayan ay mga manlalakbay sa sanlibutan ito na puno ng suliranin. Lahat po ng uri, kasamaan, katampanasanan at panganib ay nakaabang lagi sa ating mga dinadaan. Marami pong hadlang sa mga pangarap sa buhay, sa kapakanan, ating pamilya. Isang pinakamabigat po sa lahat, ang dyablo. Ang dyablo ay hindi tumitigil sa paggawa upang agawin sa atin ang ating pag-asa sa kaligtasan. Dahil po dito, kailangan po natin ang proteksyon at patnubay ng Diyos. Para po ito ay ating matamo, mahalaga po na maakay natin ang ating buong sambahayan sa kalagayang hinahanap ng Diyos. Ang katangian ng mga lingkod ng Diyos na kanyang ipinagsasanggalang at pinangangalagaan. Ano po ang karanasan ng mga lingkod ng Diyos na hindi nawawalan ng pag-asa? Ano ang kanilang naging matibay na pananalig at pag-asa? Ang sabi ni David sa awit, ang hangad kong tulong sa Panginoon magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y babantayan. Napansin ba yun? Ang Panginoon ang ating tagapag-ingat. Laging nasa piling upang magsanggalang. Ito rin po sana, mga kapatid, ang ating maging konviksyon. Ito ang lubos nating sampalatayanan. Gagawin ng Diyos. Na sa lahat ng panahon, anuman ang sitwasyon, ang Diyos ang tutulong, mag-iingat, at magsasanggalang sa atin. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. Sapagkat yan ang kanyang pangako. Sapagkat tayo ay kanyang bayan. Ngunit sino po sa mga lingkod ng Diyos ang lagi niyang sasamahan upang ingatan at ipagsanggalang? Sa awit 16:8, ang sabi ng Biblia, aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko. Sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Ano ba ang kahulugan ng siya ay nasa aking kanan? Siya ang kasama. Ang Diyos ang kasama. Sino sa mga lingkod ng Diyos ang lagi niyang sasamahan? Ang katulad ni David, na laging ipinagpapauna ang Diyos sa kanyang buhay. Ano katunayang prioridad ni David ang Diyos sa buhay niya? Ang sabi niya, aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko. Nasa unahan lagi. Ibig sabihin, pinagpapauna niya. Dahil dito, ano naging katangian ni David? Ang sabi niya, hindi ako makikilos. Ibig sabihin ay matatag at hindi mabubuwal ng alinmang mabigat na sitwasyon ng buhay. Yan, so sana, mga kapatid,
bawat miyembro ng ating sambahayan. Ito po sana ang marating na uri ng ating sambahayan. Laging ipinagpapauna ang Diyos sa ating buhay. Kahit pa dumating ang mabibigat na mga pagsubok, hindi nababago ang ating paninindigan na ang Diyos ang ating prioridad. At ang ating pananalig ay hindi tayo pababayaan. Ang Diyos ang magbabantay at magsasanggala sa atin. Paano natin ito patutunayan, mga kapatid? Na ang Diyos ang ipinagpapauna natin sa buhay natin. Ano ang katunayang ipinagpapauna natin ang Diyos sa ating buhay? Sa Juan 8:29, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Yung kalugod-lugod sa Diyos. Ano ang mabuting ibinunga nito sa Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya, kasama ko ang nagsugo sa akin, ang Diyos. At hindi niya ako iniiwan. Hindi siya pinabayaan. Ano ba ang nakalulugod sa Diyos na siyang laging ginagawa ng Panginoong Jesucristo? Sa huling bahagi ng Juan 5:30, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin, ang Diyos. Mga kapatid, kung hangad natin ang Diyos ang laging maging kasama sa buhay, maging ng ating sambahayan, at kailanman ay hindi niya tayo pabayaan o iiwan. Tularan natin ang Panginoong Jesucristo. Na ang sinunod niya ay ang kalooban ng Diyos, hindi ang sariling gusto. Kahit pa nga sa sandali na kailangan niyang ibuwis ang kanyang buhay para masunod ang kalooban ng Diyos, ay kanya pa rin ginawa ang pagsasakripisyo ng sariling kapakanan. Bilang mga tao kasi, mga kapatid, may kanya-kanya tayong gusto, hilig o nakasanayang gawin na nagdudulot sa atin ng kasiyahan, di po ba? Pero hindi lahat ng gusto, hilig at nakasanayan natin ay ayon sa gusto o kalooban ng Diyos. Ano halimbawa? Na may mga tao na gusto lagi uminom ng alak o maglasing. Meron gusto lagi sa sungkalan siya. Maging sa panig ng mga kabataan. Ang problema, hindi naman itong ayon sa kalooban ng Diyos, kundi lapagpangay. Paano natin patutunayan na ang Diyos ang ating ipinagpapauna sa ganitong sitwasyon? Ang susundin natin ay ang kalooban ng Diyos, hindi po ang sariling gusto. Bialok na hanap buhay na malaki ang sweldo. Subalit mahalaga naman ang mga pagsamba sa Diyos. Ano paninindigan ng mga lingkod ng Diyos na ipinagpapauna siya sa kanilang buhay? Susundin nila ang utos ng Diyos. Hindi ang sariling gusto. Hindi na bali yung malaking sweldo na alok. Papabayaan ko naman ang mga paglilingkod sa Diyos. Hindi na bali. Ganyan ang prinsipyo ng mga tunay na lingkod ng Diyos na prioridad nila sa buhay ang Diyos. Susundin nila ang utos ng Diyos, hindi ang sariling gusto. Prioridad sa buhay nila ang paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Magulang, kasama po ito sa dapat nating tinitingnan sa ating sambahayan. Sa mga magulang na maliliit pa ang mga anak, isalin natin sa kanila ang ganitong pananaw. Ito ang maging paninindigan nila sa buhay hanggang sa kanilang paglaki. Ikinig ang mga anak na malalaki na. Mahalaga po, mga kapatid, na magkaisa tayong lahat. Masasag ang pananampalataya, naninindigan lagi sa panig ng mga aral ng Diyos. Sana ganito lahat, sambahayan po na bawat miyembro ng pamilya. Ano ang nais ng Diyos na gawin natin upang hindi tayo mabigo
sa ating mabubuting hangarin sa buhay. Kawikaan 3:5-6, ang sabi ng Biblia, sa Panginoon ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Narinig sana itong maliwanag maging ng mga kabataan. Ano na, malalaki na. Ano ang inyong mabuting hangarin? Mga kapatid ng mga magulang. Meron tayong mga hangarin sa buhay. Lalo na sa kapakanan ng ating pamilya, ng mga anak. Ano ang pangarap ninyo, mga kabataan? Gusto po ninyong bigyan ng Diyos ng katuparan ang lahat ng mabubuting hangarin at pangarap ninyo sa buhay. Ang sabi ng Biblia, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin ang Diyos upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ano po kung gayon ang dapat maging katangian ng mga lingkod ng Diyos? Maging mapanalangin. Lagi silang nananalangin sa Diyos. Hindi lamang upang humingi ng saklolo at pangangailangan, kundi upang isang guni ang bawat panukala nila sa buhay. Humihingi sila ng patnubay ng Diyos para wag silang magkamali, kundi lagi silang magtagumpay. Tinitiyak po nilang sa gagawin nila, hindi nila mananabag ang kalooban ng Diyos. Ito po ang katunayan ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Paano pa natin mapatutunayan sa Diyos ang ating ganap na pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya? Sa Mateo 6:25 at patuloy, sabi ng Biblia, huwag kayong babalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Ano-ano po ba ito? Pagkain, inumin, damit at iba pa. Ito po ang mga pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay na maayos. Parangal. Ano sumbat ng Diyos sa mga nababalisa tungkol sa mga bagay na ito? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung tinatamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Sa mga katwid, ang lubos na nagtitiwala sa Diyos ay hindi po nababalisa. Hindi nababahala sa mga pangangailangan sa buhay. Hindi sila nag-aalala kahit pa biglang dumating ang sakuna, ang kalamidad o epidemya. Lubos po silang sumasampalataya na hindi sila pababayaan ng Diyos. Ganap ang kanilang pananampalataya na ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng pananalangin. Mga kapatid, napakalapit na po ng araw ng ating kaligtasan. Opo, makalubha ang kahirapan, mga kalamidad, digmaan at kagulungan, isama pa ang mga iba't ibang karamdaman at epidemya. Bumibigat ang mga pagsubok habang tayo nagtitiis sa pakikipagbaga sa mundong ito. Subalit huwag tayong bibitiw. Patunayan po natin sa Diyos ang ating lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Siya ang laging pinagpapauna natin sa atin. Ano po ang dakilang pagpapala? Naghihintay sa mga nagtagumpay, sa mga pagsupok sa buhay. Ano ang panawagan sa atin ng Diyos? Ngayong nalalapit ng kawakasan, sa Apocalypse 3, ang sabi ng Biblia, panghawakan mo ang anumang iyong tinataglay upang walang sino mang makakuha ng iyong gantimpalang puso. Huwag tayong papayag, mga kapatid, na makuha sa atin ang dakilang pag-asa sa kaligtasan, bunga ng ating pagka-iglesia ni Kristo. Huwag mo nating ipaaagaw ang ating karapatan sa gantimpalang putong ng buhay o buhay na walang hanggan.
Ano po ang pangako ng Diyos? Kung makita niya ang ating mga pagtitiis sa ating mga paglilingkod at pagsunod sa Kanya, ang sabi ng Biblia, dahil tinupad mo ang aking salita, na ikaw ay dapat maging matiis. Iingatan kita sa panahong ito ng pagsubok. Gaano po katibay ang pangako ng Diyos na putong ng buhay. Ang sabi ng Biblia, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa banal na dako ng aking Diyos. Siya ay hindi na lalabas kailanman. Isusulat ko sa kanyang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na bumababang galing sa langit mula sa aking Diyos. Isusulat ko sa kanya ang bago kong pangalan. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi tayo mabibigo pagdating ng wakas. Wala nang hihigit pa sa kaligayahan na ating mararamdaman na ang ating buong sambahayan ay magkakasamang tatangkap ng putong nagantimpala ang buhay na walang hanggan. Mga magulang, magsilbing inspirasyon po sa atin ang pangakong ito ng Diyos upang lalo nating pagsikapan na matupad ng ating pamilya ang kanyang mga kalooban. Mga anak, maging kaliwat ka ng dami nawa namin kayo sa paninindigan, sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Maawa nawa ang Diyos na siya ang lagi nating maging kasama habang naglalakbay sa daigdig na ito para tayo laging pangalagaan at ipagsanggalang hanggang sa makarating tayo sa bayang banal. Kapag kayo ay nalulungkot, mga kapatid, kapag kayo ay tila nangihina, itaas ninyo ang inyong mga mata sa langit. Tanawin natin sa ating isip ang bayang banal, ang kalwalatian ng tahanan ng Diyos, na malapit na maging tahanan na natin. Tatamasahin natin ang malwalhating pamumuhay. Tumayo kayo, mga kapatid, at tayo mananalangin. Maraming salamat, Ama. Salamat po. Muli kaming nakarating sa pagsamba. At sa pagsambang ito, muli mong tinugon ang pangangailangan ng aming mga abang kaluluwa. Dama namin kanina pa ang iyong kapangyarihan. At ang mga salita mong narinig namin, nagpapalakas at nagbibigay din sa amin ng kaaliwan upang kami ay magpatuloy sa pakikipagbaka na naiingatan ng pananampalataya. Opo, papahirap at papabigat ang pagdadala ng buhay sa daigdig habang papalapit ang araw ng aming kaligtasan. Ngunit Ama, sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo lagi nakalaga ang aming pag-asa. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga salita, siyang laging nagsisilbing inspirasyon sa amin para kami ay magpatuloy upang pagdating ng taktang panahon, sama-sama kaming magmana ng buhay na malwalhati. Huwag mo lamang kaming pababayaan. Nakikita mo naman kung paano kami nakikipagbaka, kung paano namin iniingatan matibay ang pananampalatayang kaloob mo sa amin. Marami na kaming naranasang hirap, iba't ibang mabibigat na mga pagsubok na sa tulong mo, Amay, nalampatan namin at napagtagumpayan. Ngunit marami pa kaming harapin. Sa iyo namin iniawili ng lahat. Bahala ka na sa iyong mga anak, sa aming buong sambayan. Huwag mo kaming bibitiwan, Ama. Maawa ka po. Lubusin mo ang aming kaligayahan. Sa pagsambang ito, ibuhos mo ang iyong malakas na kapangyarihan. Dalawin mo bawat tahanan ng iyong mga anak. Ligapin mo bawat pamilya.
Yakapin mo bawat isa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Magpanibagong sigla kaming lahat at magpatuloy na sama-sama. Matatag na naninindigan sa panig ko. Ikaw ang ipinagpapauna lagi sa buhay. Ang iyong mga kalooban ang siyang laging maghari sa aming buhay. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan. Alalayan mo kami palakasin. Ang mga nanghihina, tulungan mo pong makasumpong ng kalakasan. Ang mga nalulungkot, aliwin mo. Lalo na ang mga kapatid namin na hanggang ngayon ay nagtatago. Mga nasa kulungan pa. Basin mong nagbuhay nila ngayon. Batbat ng kapigatian. Maawa ka pong makalaya ng aming mga kapatid. Makapiling na po nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Mga may sakit, alalahanin mo rin sila. Pagalingin mo sa kanilang mga karamdaman. Lalo na po ang kapatid natin. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Muli mong binasbasan kaming magkakapatid. At sa dako paroon ng aming mga buhay. Mamamalagi ka po sa piling namin. Di mo kami iiwan. Di mo kami pababayaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.